Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bago ang lahat ay bumabati po ko sa inyo ng pandaigdigang pagbati ng mga Muslim, at ito ang Assalamu alaikum na nangangahulugan na ang kapayapaan, habag, awa ni Allah subhanahu wa ta'ala ay mapa sa ating lahat. So binabati ko po lahat ng bumubuo ng programang ito sa One Maranao, One Muhadara, no? At jazakumullahu khair po sa inyong binigay na t-shirt para po sa inyong programa, no? Sa tunay na so much appreciated po, no? At isang karangalan po sa akin na maimbitahan po dito sa inyong programa, na kung saan ang ibinigay sa akin na paksa na bibigyan natin ng maikling pagpapaliwanag na umaayon sa marangal na Quran at sa pamamaraan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay ito yung mga mahahalagang bagay na marapat lamang na malaman natin patungkol sa tinatawag na Zakat al-Fitr. So mga minamahal na tagapakinig, tandaan natin na ngayong gabi, ika-20 ng gabi sa buwan ng Ramadan, at yung pinag-ayunuhan natin kanina ay ika-19 ng pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. Lingid po sa kaalaman ng lahat na ang gabi ay mas nauuna sa Islamikong katuruan kaysa sa umaga. Sa madaling salita, sa tuwing pumapasok ang Salatul Maghrib ay nagpapalit na ng araw ang what we call with this, ang mayroon sa loob ng isang araw. Halimbawa na lamang, ngayong araw ay tawag na Sunday or Saturday rather, no? So Saturday ngayon, ngayong gabi nung pumasok yung Maghrib, hindi na po siya saklaw ni Saturday. Bagkus ang gabing ito ay saklaw ni Sunday. So sa atin, ang tawag dito sa Islamikong katuruan is Laylatul Ahad or gabi ng Sunday, mga minamahal na tagapakinig. So ganyan po ang katuruan o pamamaraan sa Islamikong katuruan. So mga minamahal na tagapakinig, humigit kumulang na tayo na ho ay paparating na sa ating pagtatapos sa buwan ng Ramadan. Okay? So bago ko umpisahan ng aking paksa, mga minamahal na tagapakinig, bawat isa'y tanungin niya po ang kanyang sarili sa kung anong aral, turo, wisdom ang naiwan sa kanya ng mga gabi at mga araw sa buwan ng Ramadan. More or less, 19 to 20 days na tayo. Pero ano nga ba ang ating natututunan? Ano nga bang aral ang naiwan sa atin ng buwan ng Ramadan? At ang bawat isa'y tanungin niya ang kanyang sarili. Tandaan, hindi lamang po tayo nag-aayuno para lamang magpigil ng pag-inom at pagkain, o kahit anumang bagay na pumapasok sa ating lalamunan. Mga minamahal na tagapakinig, tunay na tayo ay nag-aayuno, baka sakali na tayo ay maging matatakutin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kapatid, sa pananampalatang Islam, sa 20 nights, sa 19 days na tayo ay nag-aayuno sa buwan ng Ramadan, may nagbago ba sa takot natin kay Allah subhanahu wa ta'ala? At ang bawat isa'y tanongin niya ang kanyang sarili. Sinasabi mong nagkaroon ka ng takot kay Allah tapos hindi ka nagsasala ng 5 beses sa isang araw? Yan ba ang takot? Sinasabi mong nagkaroon ka ng takot kay Allah subhanahu wa ta'ala tapos sinungaling ka? Sinasabi mong nagkaroon ka ng takot kay Allah subhanahu wa ta'ala tapos mapanirang puri ka sa ibang tao? Kapatid, anong takot yung pinapractice mo? Mga minamahal na tagapakinig,
Kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Ang pag-aayuno natin sa buwan ng Ramadan ay obligado katulad na lamang ng pagkakaobliga neto sa mga nauna sa atin. Baka sakali na ang pag-aayunong ito ay maging paraan na tayo ay maging matatakutin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kapatid, kung ikaw ay nakapag-ayuno ng kumpleto sa mga nakaraang araw sa buwan ng Ramadan, at hanggang ngayon hindi ka pa rin nagsasala, at hanggang ngayon nagsisinungaling ka pa rin, at hanggang ngayon naninirang puri ka pa rin, at hanggang ngayon ay yung mga masasama mong gawain ay nandyan pa rin, kapatid, parang walang takot na nabuo sa mga nakaraang araw. Subhanallah. Kaya mga minamahal na tagapakinig, kailangan ng bawat isa ay tanongin niya ang kanyang sarili kung mayroon nga bang napapaloob na iman, takwa, at pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala sa bawat isa sa atin. Sa aking panimulang ito, ay nais kong bigyan ng linaw ang isang usapin na karamihan sa ating mga kapatiran ay hindi nauunawaan ang bagay na ito, at ito ang zakat al-fitr. So tandaan po natin mga minamahal na tagapakinig, bago natin pasukin ang zakat al-fitr, tandaan natin mga minamahal na tagapakinig na magkaiba ang zakat sa sadaqah. Okay? Magkaiba ang zakat sa sadaqah. Tandaan po natin ito mga minamahal na tagapakinig. And we are going to talk about zakat al-fitr. Uri ng zakat na tinatawag na fitr. Zakat al-fitr. Bago yun, unahin natin ang pag-ilan lamang sa pagkakaiba ng zakat sa sadaqah. Ang zakat, tandaan natin mga minamahal na tagapakinig, obligadong kawang gawa. Okay? Tandaan natin mga minamahal na tagapakinig, ang zakat ay obligadong kawang gawa. Ngunit ang sadaqah ay hindi po obligadong kawang gawa. Voluntaryo. Kaya tinawag na sadaqah mga minamahal na tagapakinig. May nagsasabi ilan sa ating mga scholars na ang general na term na ginagamit sa tinatawag na kawang gawa ay sadaka, dahil ang sadaka is general term ng zakat. Ibig sabihin, ang zakat under din sa tinatawag na sadaka. Kaya ang zakatul fitr minsan tinatawag ng ilan na sadaqatul fitr. Mga minamahal na tagapakinig, ang zakatul fitr ay obligadong kawang gawa at ang sadaka ay voluntaryong kawang gawa. Yan ang una. Pangalawang pagkakaiba sa napakasimpleng pagpapaliwanag nito. Ang zaka, okay? Ang zaka ay natatanging kayamanan. Ibig sabihin, maglalabas ka ng obligadong kawang gawa mula sa natatangi, specific, okay? Tulad ng ginto, pilak, hayop, or maliban pa rito. Sa madaling salita, hindi lahat ng kayamanan ay maaaring maglabas ng zaka na tinatawag natin. Ngunit ang sadaka, ang pagkakaiba nito sa zaka, ang sadaka na tinatawag nating hindi obligadong kawang gawa is bilang pagtulong, bilang pagmamahal, bilang pagpapaluwag sa mga taong anumang kanilang nararamdaman, sa mga tao sa anumang uri ng kayamanan, kahit pa sa pamamagitan ng pagbibigay ng inumin o pagngiti mo sa kapwa, yan ay matatawag na sadaqah mga minamahal na tagapakinig. So, ilan lamang yan sa mga ano nga ba ito? Pagkakaiba ng zaka sa sadaka. Mga minamahal na tagapakinig, kanina lamang binanggit natin na sa isa sa pagpapakahulugan ng sadaka, ang sadaka, ito ay yung pagmamahal mo,
ito yung pagtulong mo, ito yung pagpapaluwag mo sa nararamdaman na kahirapan ng iyong kapatid na Muslim. Tandaan po natin ito dahil papasukin natin ito mamaya sa ating magiging paksa sa zakat al-fitr. Isa pang pagkakaiba ng zakat sa sadaka, ang zakat ay maging obligado lamang kapag umabot sa nisab. Nisab o tamang sukat at lumipas ang isang taong. Sa madaling salita, ang zakat ay taunan ang pagbibigay nito. Pero ang sadaka, anytime pwede kang magbigay ng sadaka. Ang zakat, may dapat na tamang sukat or antas bago ka maglabas ng zakat. As long as hindi umabot sa nisab, hindi ka pwedeng maglabas ng zakat. Ang mailalabas mo ay sadaka. Magkaiba yun. Ang zakat, taunan. Isang beses sa isang taon. Pero ang sadaka ay anytime na gusto mong magsadaka, no limit, mga minamahal na tagapakinig, ay maaari kang magbigay ng iyong sadaka. Isa pang pagkakaiba nito, ang zaka, ibibigay lamang ito sa 8 uri ng tao. Yung nababanggit sa marangal na Quran na 8 asnaf. Yung innama sadaqatu lil fuqara wal masakin ila akhir al-ayah. Yung mga nabanggit na 8 iyon, ang zakat doon lamang sa kanila ibinibigay. Pero tandaan, mga minamahal na tagapakinig, hindi maaaring ibigay sa mayaman o malapit na kamag-anak na obligadong sustensyohan ng taong maglalabas ng zakat. Samantala, ang sadaka ay maaaring ibigay sa sino man tao, kahit sa hindi Muslim o kahit sa malapit na kamag-anak neto. So yan ay ilang mga kaalaman sa pagkakaiba ng zakat at ng tinatawag nating sadaka. Isa pang pagkakaiba neto ay obligadong ibigay ang zakat, okay? Ang zakat, obligadong ibigay kahit pumanaw na ang may-ari neto. Subhanallah. At unang-unang ibabawas ang zakat kaysa sa paghahati-hati. Kailangan maglabas muna ng zakat kung umabot sa tamang sukat. Bago gagawin ang paghahati-hati ng kayamanan o yung tinatawag nilang pagbibigay ng mana. Okay? O mga tinatawag na habilin, mga minamahal na tagapakinig. Samantalang ang sadaka ay hindi obligado. Hindi obligadong ipamahagi kapag pumanaw na ang nagmamay-ari ng kayamanan ng tinatawag na sadaka. So, mga minamahal na tagapakinig, ilan lamang ito, okay? Hindi ko bibigyan ng malaking oras ang bagay na yan kasi ilan lamang ito sa mga bagay na kailangan natin malaman sa pagkakaiba ng tinatawag na zakat at tinatawag na zaka. Bakit, mga minamahal na tagapakinig? Dahil maraming nalilito rito. Okay? Ngayon, pasukin natin ang ilan sa mga punto na kinakailangan malaman natin sa tinatawag na zakat al-fitr. Okay? So mga minamahal na tagapakinig, sa mga nais maglabas ng kanyang zakat al-fitr, kalma lang muna. Hindi pa po oras. Kalma lang muna. Kailangan marinig muna natin ito at dapat maunawaan muna natin ang bagay na ito. Tandaan natin, mga minamahal na tagapakinig, mula sa hadith ni Ibn Umar radiyallahu anhu, قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam o hadith na mula kay Ibn Umar radiyallahu anhu na kanyang sinabi, inubliga sa atin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang paglabas ng zakat al-fitr sa buwan ng Ramadan.
sa'an, ginamit na panukat dito, sa'an, sa panahon natin, according sa ating mga scholars, is 2.5 kilo. Pero kung gusto mong manigurado, ilan sa ating mga scholars, sinasabi nila, kung gusto mong manigurado, ay gawin mong 3 kilo. Sa'an min tamar, yung dates, o sa'an min sha'ir, o ito ay mga pagkaing karaniwang kinakain sa Saudi o sa kapanahunan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanino inubliga ang paglabas ng zakat al-fitr? Sa alipin man or sa malaya, abd awil hur, alipin man or malaya man, dhakar aw untha, lalaki man or babae, as-saghiri wal kabir, bata man or matanda, malaki man or maliit, mula sa lahat ng mga Muslim, mga minamahal na tagapakinig, ito ay obligadong maglabas ng kanyang zakat al-fitr. Lalong-lalo na sa mga nag-aayuno. Mga minamahal na tagapakinig, pakinggan nyo po ang ilan sa mga punto na kinakailangan tandaan natin sa tinatawag na zakat al-fitr. Una, tandaan natin, ano nga ba ang hukom ng zakat al-fitr? Sinabi natin na ang zakat al-fitr ay obligado or wajib sa bawat Muslim, lalaki man, babae, alipin man or hindi, bata't matanda, malaya man or alipin, lahat ng ito obligado sa kanila ang paglalabas ng zakat al-fitr. Aling uri ng pagkain? Tandaan po natin, mga minamahal na tagapakinig, na ang paglalabas ng zakat al-fitr ay pagkain. Ang tanong, anong uri ng pagkain? Ang pagkain na ilalabas natin ay yaong karaniwang pagkain na kinakain sa ating bansang kinaroroonan. Sa Saudi, kagaya ng sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay tamar, dahil ito ay kanariwang kanilang kinakain doon, or sha'ir na kanilang mga karaniwang pagkain sa Saudi. Pero sa ating Pilipinas, ang karaniwang pagkain natin dito sa Pilipinas na ating inilalabas bilang zakat al-fitr ay bigas. Ito na siguro ang pinakamasyhur, pinakaalam at pinakatama na ating ilalabas na zakat al-fitr, at ito ang paglalabas ng pagkain, mga minamahal na tagapakinig. Ilan? Gaano kalaki? Ang sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam is sa'an. Nabanggit natin na ang sa', sinabi ng ating mga scholars, ito daw, kukumpara sa panahon natin ngayon, ay 2.5 kilo, pero kung gusto mong manigurado, according sa ating mga ulama, ay gawin mo itong 3 kilo, mga minamahal na tagapakinig. Isa pang punto na gusto natin bigyan dito, tandaan, mga minamahal na tagapakinig, ang zakat al-fitr, isa sa dahilan kung bakit siya tinawag na zakat al-fitr, kasi ibinibigay siya mismo sa araw ng Yawmul Eid. Ibig sabihin, sa Yawmul Eid, yung Eid al-Fitr, yung pagtatapos sa buwan ng Ramadan, yung pagtatapos sa buwan ng Ramadan na Eid, na tinatawag na Eid al-Fitr, doon mismo ibinibigay ang zakat al-Fitr bago pa man din tayo magtayo ng ating mga sala. Nagigets po ba natin? Bago pa tayo magtatayo ng Salatul Eid sa Eid al-Fitr, kinakailangan na ang bawat isa sa atin ay maibigay na niya sa kanyang pagbibigyan ang kanyang tinatawag na zakat al-fitr. Pero mga minamahal na tagapakinig, ipinahihintulot sa atin ang pag-a-advance ng zakat al-fitr ng 1 or 2 gabi sa bago pa man din dumating ang Eid al-Fitr. 1 day or 2 day before the Eid al-Fitr ay ipinahihintulot ang pag-a-advance neto. Okay? Para mas marami pa ang
mabigyan mo kung marami kang gustong pagbigyan. Halimbawa lang, okay, ng zakat al-fitr. Or mapag-isipan mo kung sino ang marapat na pagbigyan mo ng zakat al-fitr. Maliban dun mga minamahal na tagapakinig, kapag nagbigay ka ng zakat al-fitr sa maling oras nito ay magiging karaniwang kawang gawa na lamang po ito. Magiging sadaka na lamang po ito at ito ay hindi magiging zakat na tinatawag na fitr, mga minamahal na tagapakinig. Hadith mula kay Ibn Umar radiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara bi zakatil fitr an tuaddiya أو تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. Ipinag-utos ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ibigay ang zakat al-fitr sa araw mismo ng Eid, okay, bago pa man din natin maitayo ang ating pagsasala, okay, bago pa man din natin maitayo ang sala sa Yawm al-Eid, mga minamahal na tagapakinig. Si Sheikh Ibn Baz rahimahullah ay nagwika, ikhrajuha fil yawm al-thamin wal-20 والتاسع والعشرين والثلاثين وليلة العيد وصباح العيد قبل الصلاة. Maaring ibigay ang iyong zakat al-fitr 2 days or 1 day or 2 days before the Eid, or much better na pinakatama ay doon mismo sa araw ng Eid ang pagbibigay ng zakat al-fitr, mga minamahal na tagapakinig. At yan ay isang punto na dapat nating malaman. Isa pang bagay na kailangan natin malaman sa zakat al-fitr, ano nga bang dahilan? Okay? Kasi pag hindi natin alam ang dahilan, nagkakaiba. Okay? Nagkakaiba ng intensyon or layunin ang mga tao. Bakit natin to sinasabi? Mga minamahal na tagapakinig, ano nga ba ang layunin? Anong dahilan kung bakit tayo nagbibigay ng ating zakat al-fitr? Tandaan natin na sa hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ito ay tu'matun lil masakin wa tuhratun lis saim. Okay? Tu'matun lil masakin. Ang zakatul fitr mo ay pagkain para sa mga mahihirap, maralita, dukha, wa tuhratun lis-saim, at pagdadalisay sa taong, okay, pagdadalisay ng mga napag-ayunuhan ng taong naglabas ng zakat al-fitr. Naiintindihan po ba natin ang salitang ito? Mga minamahal na tagapakinig, ang pinaka-hikma sa zakatul fitr ay pagdadalisay ng ating mga pinag-ayunuhan sa buwan ng Ramadan, minarrafthi wal-laghu. Baka kasi may nagawa tayong mga gawain na hindi maganda, or may mga nasabi tayong hindi maganda o pagsisinungaling sa buwan ng Ramadan habang tayo'y nag-aayuno, ay sa pamamagitan ng zakatul fitr mo ay nakukumpleto ito o naaayos ito, nagiging dalisay ito, nalilinis ito dahil sa iyong zakat al-fitr. Take note, we are talking about kind of zakat. Iba naman yung sadaka. Bakit? Di ba hindi ba't sinabi natin kanina? Ang sadaka, ito yung pagmamahal mo, pagtulong mo, or pagpapagaan mo sa sitwasyong kahirapang nararamdaman ng iyong pagbibigyan. Pero ang zakat na tinatawag na fitr, isisingit ko lang, di ba binanggit natin kanina na ang zakat ay mayroong nisab o mayroong tamang sukat, tamang antas bago ka maglabas. Pero itong zakat al-fitr ay kakaiba. Bakit? Dahil ang zakat al-fitr hindi kailangan ng nisab, tamang sukat para maglabas ka ng zakat al-fitr or hindi. Bagkus, kung ikaw ay nag-aayuno, numero 1, bata man or matanda, okay? Kahit ba mismo sabihin natin hindi nag-aayuno, bata't matanda, lalaki man sa babae, maalipin man or sa hindi, mga minamahal na tagapakinig, kinakailangan na ito ay magbigay ng kanyang zakat al-fitr. Anong dahilan? Pagdadalisay sa kanyang pinag-ayunuhan. Okay? Pagdadalisay sa kanyang pinag-ayunuhan, or
ito ay pagkain para sa mga masakin, mga mahihirap. In short, mga minamahal na tagapakinig, ang zakat al-fitr, ang pinakatama at umaayon sa sunna ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pagkain po at hindi po ito what we call with this pinipera. Kasi kung ang intention mo, kapatid sa pananampalatayang Islam, kung ang intention mo ay pagtulong sa kanya, pagmamahal sa kanya, or pagpapagaan ng kanyang mga nararanasan sa kahirapan sa buhay, sadaka ang kailangan niya. Pero ito kasing zakat al-fitr, special ito na binibigay lang sa pagtatapos ng buwan ng Ramadan. Bakit? Kasi nga, dadalisayin mo yung iyong pag-aayuno. Dadalisayin mo siya, tapos nakakapagpakain ka pa ng mga miskin. Subhanallah. Mga minamahal na tagapakinig, kailangan nating unawain ang na bagay na ito. Sapagkat marami sa ating mga kapatiran na ginagawa nila, pinipera na lang po. Okay? Pinipera nila yung ano nga ba ito? Zakat al-fitr na ilalabas nila kasi ang sabi nila mas kailangan daw niya ng pera kaysa sa bigas. Mas kailangan daw niya ng pera kaysa sa pagkain dahil pag binigyan mo daw siya ng pera ay mas makakapili siya kung ano yung mga kailangan niya kaysa naman bigyan mo daw siya ng bigas, malay mo may bigas daw sila, so on and so forth. Ito ay mga kadahilanan ng mga taong hindi sumusunod sa sunna ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mga minamahal na tagapakinig, halimbawa nagbigay ka ng zakat al-fitr, pinera mo, ito ba ay ipinahihintulot sa Islam? Mga minamahal na tagapakinig, hindi po ito ipinahihintulot sa Islam. Hindi po ipinahihintulot ang pagbibigay ng pera bilang zakatul fitr kapalit ng pagkain ayon sa karamihan sa ating mga scholars, ayon sa karamihan sa ating mga ulama, sapagkat ito ay taliwas sa gawain o inutos ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay? At gawain ng kanyang mga kasamahan o ang mga sahaba dahil ang kanilang ibinigay ang mga sahaba ay pagkain lamang po. Ayon sa ating mga binanggit. Isang hadis mula kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nang hadis na ito ay mula kay Ibn Abbas radiyallahu anhuma qal, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitr tughratun lis-saimi min al-lagwi wal-rafath wa tu'matun lil-masakin. Ayun yung binanggit natin kanina. Na kung saan inubliga ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang pagbibigay ng zakat al-fitr na pagdadalisay ng ating pinag-ayunuhan mula sa ating mga nagawang kasalanan, masasama, or pananalita, or pagsisinungaling, at pagpapakain sa mga miskin. Yun yung wisdom, yun yung layunin ng paglalabas natin ng zakat al-fitr. Faman addaha qabla as-salah, fahiya zakata al-maqbula. Sino man ang ibinigay ito bago magsala ng Eid, sa tunay na ito ay matatawag na zaka, nakatanggap-tanggap. Waman addaha ba'da as-salah fahiya sadaqatun minas sadaqat. At sino man ang ibigay ito after ng salatul Eid, ang kanyang zakat al-fitr, ito ay magiging sadaka na lamang na tulad ng karaniwang sadaka na lamang po, mga minamahal na tagapakinig. Nais kong iwanan sa inyo ang ilan sa mga kilalang scholars na kung saan kung atin itong pangahawakan, mashallah, ang ganda ng kanilang pagpapaliwanag patungkol sa paglalabas ng zakat al-fitr. Meron kasi talaga tayong makikitang mga scholars na ipinahihintulot ang pagbibigay ng pera. Pero pakinggan natin ito, mga minamahal na tagapakinig. Unahin natin kay al-allama, okay, kilalang scholar, okay, kilalang alim sa mundo, al-allama Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Pakinggan niyo po ang kanyang sinabi patungkol sa bagay na ito. La na'lam
أن أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخرج النقود في زكاة الفطر. سبحان الله، لا نعلم. وهم مجموع وهم ماذا أحرص الناس على العمل بها، وهم أعلم الناس بسنته صلى الله عليه وسلم. Sinabi ni Propeta Muhammad sinabi ni Allama bin Abdul Aziz bin Baz rahimahullah na wala kaming alam ni isa sa mga kasamahan o sahaba ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nagbigay ng zakat al-fitr na ginawa niyang pera. Ni isa sa sahaba ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagbigay, wala kaming alam ni isa na nagbigay ng zakat al-fitr sa pamamagitan ng pera sa mga sahaba ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na kung tutuusin, ang mga sahaba, sila ay higit na nakakaalam sa sunna ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at sila, mga minamahal na tagapakinig, ay higit na nagsasabuhay sa sunna ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sino nagsabi nito? Al-Allama Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Kanya itong sinabi, ni isa sa mga sahaba ng Rasul sallallahu alaihi wasallam ay hindi naglabas ng zakat al-fitr na sa pamamagitan ng pera, sa pamamagitan ng ginto, pilak, so on and so forth, bagkus ito ay pagkain. At yun din ang nabanggit sa hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isa pang sinabi ng isang kilalang alim, si Sheikh Salih Al-Fawzan rahimahullah. Si Sheikh Salih Al-Fawzan rahimahullah, kanyang sinabi, al-ulama alladhina qalu bi ikhraj al-qimah. Ibig sabihin, mga minamahal na tagapakinig, yaong sila na mga ulama, yaong sila na mga scholars na nagsasabi sa paglalabas ng zakat al-fitr sa pamamagitan ng pera, qalu dhalika an ijtihad. Subhanallah. Mga minamahal na tagapakinig, qalu hadha an ijtihad. Mga minamahal na tagapakinig, sinabi ni Sheikh Salih Al-Fawzan rahimahullah, ang mga scholars, ang mga ulama, ang ilan sa mga ulama na kanilang pinahihintulutan ang pagbibigay ng pera bilang zakat al-fitr, ito ay nasasabi lamang nila dahil sa kanilang sariling pagsisikap o sariling opinyon. Subhanallah. Wal-ijtihadu idha khalafa an-nass fala yu'tabar o la i'tibara bihi. Subhanallah. Mga minamahal na tagapakinig, sinabi ni Sheikh Salih Al-Fawzan, ngunit kung ang ijtihad, ang opinyon ng kahit sinong mga ngaral, sinong ulama, kapag ito ay sumasalungat sa hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa aya ng Allah subhanahu wa ta'ala, la i'tibara bihi, hindi maaaring gamiting batayan, hindi maaaring gamiting dalil, kahit gaano kaganda ang opinyon, kung ito ay sumasalungat sa sunna ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At kanyang sinabi, si Sheikh Salih Al-Fawzan, laysal amru lil masakin, hindi lamang ang layunin sa pagbibigay ng zakat al-fitr ay upang makatulong sa mahirap o nangangailangan. Hindi. Hindi bagat sinabi natin kanina ang pinaka-purpose, pagdadalisay at pagpapakain, okay, sa mga mahihirap. Kung naaawa ka sa kanya, kung may pagmamalasakit ka sa kanya, mahal mo siya, gusto mong mapaluwag ang kanyang nararamdaman, kapatid sa pananampalatayang Islam, i-separate mo yung zakat al-fitr mo at sadaka mo sa kanya para maisagawa mo yung zakat al-fitr na pagdadalisay mo sa iyong pag-aayuno sa buwan ng Ramadan at pagpapakain ng mga miskin sa sadaka na gusto mong itulong sa iyong nais pagbigyan nito. At kailangan maunawaan natin ito, mga minamahal na tagapakinig. Okay? Sinabi ni Sheikh Salih Al-Fawzan rahimahullah, laysa al-amru lil masakin, hadhihi ibadatun. Tandaan natin, ang pagbibigay ng
ang zakat al-fitr ay uri ng ibada. Tunfadu kama ja'at 'ani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ang pagbibigay ng zakat al-fitr, nararapat na isa katuparan ito na alinsunod sa kagustuhan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang pamamaraan at sino man ang ayaw tumanggap ng pagkain. Subhanallah. Narinig ba natin ito, mga minamahal na tagapakinig? Sinabi ni Sheikh Salih Al-Fawzan, "Walladhi la yuridu at-ta'am, hadha laysa bimuhtaj." Subhanallah. Napakaganda at napakalinaw. Halimbawa, gusto mong magbigay ng bigas. Tapos yung pinagbigyan mo, hindi niya kailangan ng bigas kasi madami na daw siya, bima'na annahu ghayru muhtaj. Ibig sabihin, hindi siya karapat dapat pagbigyan ng zakat al-fitr mo. Hindi siya karapat dapat. Maghanap ka, sabi ni Sheikh Salih Al-Fawzan, a'ti lil muhtaj alladhi yuridu at-ta'am. Subhanallah. Ibigay mo ito sa nangangailangan ng yung bigas na ibibigay mo. Subhanallah, hindi ang hinahanap natin ay kung sino nangangailangan ng pera. Kasi po, lahat tayo nangangailangan ng pera. Ang pagbibigay ng zakat al-fitr ay hindi yung tatanungin mo kung anong kailangan ng tao. Bakit? Pag sinabi ba niya sa'yo kailangan niya bahay, bibigay mo bahay? Pag sinabi ba niya sa'yo kailangan niya kotse, bibigay mo kotse? Hindi. Na minamahal na tagapakinig, kailangan natin maunawaan ang bagay na ito patungkol sa zakat al-fitr. At ilang lamang ito sa mga punto na kinakailangan malaman ng bawat isa sa atin, mga minamahal na tagapakinig, sa usapin ng pagbibigay ng zakat al-fitr. So, mga minamahal na tagapakinig, wabillahi tawfiq wal hidayah, sana sa napakaikling oras na ito na ating ibinahagi ay mayroon po tayong natutunan at ang bawat isa ay magbenepisyo sa kaalaman na ating ipinapahiwatig sa ating mga kapatid. Ito ay mahabang talakayan pero ito lamang yung mga punto na nais natin na ibahagi sa ating mga kapatiran. Nais ko lang isingit ang isang bagay. May mga uri kasi tayo ng mga kapatid na nagtatanong, maaari bang ibigay ang zakat al-fitr sa ibang lugar o sa malayo, sa kanyang tinitirhan? Mga minamahal na tagapakinig, tandaan natin ito. Ang mas mainam ay ang pagbibigay, subhanallah, ng zakat al-fitr sa mga mahihirap sa lugar kung saan siya kasalukuyang nakatira o sa lugar kung saan ka, kapatid, sa pananampalatayang Islam. Kung saan ka nag-ayuno, doon ka maghanap. Saang lugar ka nag-ayuno, doon ka maghanap. Mas mainam na magbigay ng iyong zakat al-fitr, mga minamahal na tagapakinig. Yung iba kasi, ipinapadala pa sa Mindanao, ipinapadala pa sa malalayong lugar. Pero ang mas mainam, mga minamahal na tagapakinig, kinakailangan kung saang lugar ka nag-ayuno. Yun ang pinakatama at yun ang pinakamainam, mga minamahal na tagapakinig. May magtatanong, maaari ba itong ibigay sa hindi Muslim? Kapatid, sa pananampalatayang Islam, hindi po pinahihintulutan. Okay? Ang pagbibigay ng zakat al-fitr sa mga hindi Muslim, sapagkat ito'y ibinibigay lamang sa mga Muslim, mga minamahal na tagapakinig. So, yun lamang po. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairal jaza ala husni istima'ikum minni wa lihada salamullahi alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jazakallahu khairan ya Ustad. Masya Allah. Sana po ay naintindihan natin ng mabuti yung sinabi ni Ustad Muhammad Khalil. Inshallah, ya Sheikh, pwede ba tayong tumanggap na kahit 3 question lang from the viewers, inshallah? 3 katanungan lang po. Sabot ng ating mga Masya Allah. Okay, so kung may mga tanungan po kayo kanina, actually, may tanong ko kanina, kaso sinabi mo na, yung kanina, pwede ba magbigay ng zakatul fitr sa mga non-Muslim? Nasagot mo na yun, Masya Allah. At yung pangalawa, yung nasa Luzon, tapos bibigyan na ng zakatul fitr sa Mindanao, Masya Allah, ay sinagot mo na din yun. Ngayon, kukuha tayo ng
tatlong question from sa viewers, inshallah. Kung may mga tanungan po kayo. Ito. Ustad, sabi niya, sino-sino po ba yung 8 na nakarapat dapat bigyan ng zakat al-fitr? Yun po yung katanungan niya, sir. Hello. Assalamualaikum. Kuya, ano nga ba ulit yung tanong? Pasensya na, uminom lang ako. Okay, itong sabi niya, sino-sino ba yung karapat dapat bigyan ng zakat al-fitr? Yun po yung katanungan niya, sir. Okay. So, yung nabanggit na 8 asnaf, wait lang, mag-video ko. Okay, so mashallah, ang mga marapat na bigyan ng zakat al-fitr ay yung mga nabanggit sa marangal na Quran na sinabi ng propeta, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi ng Allah, ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم إلى آخر الآية. Anong sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa marangal na Quran? إنما الصدقات, tunay na ang kawang gawa ay nakalaan lamang para sa mga dukha. Ayan, bilangin po natin ha. Dukha at maralita. Dukha at maralita, magkaiba po yun mga minamahal na tagapakinig. Sa mga ano nga ba ito? Wal-amilina alayha, kawaning na naglilikom nito, yung nangongolekta nito ng kawang gawa. At sa mga taong ang puso ay malalapit sa Islam, kanilang mga puso ay konektado sa Islam, at yung sa pagpapalayan ng mga bilanggo, ayan, kasama yung mga dyan. Sa mga may pagkakautang, okay, kasama rin yan dyan. At sa landas ng Allah, yung mga taong nasa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala, na pasok din dito ang mga mujahidun sa pakikipaglaban. At sa mga naglalakbay na naggigipit sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala, pasok din yan doon. At isang tungkulin na inatang ng Allah subhanahu wa ta'ala, at ang Allah ang pinakamaalam dito according dun sa aya ng Allah subhanahu wa ta'ala, at sila yung mga nabanggit sa marangal na Quran. So ilan yon? Nabi ng Allah, lil fuqara wal masakin wal amilina alayha wal muallafati qulubuhum wa fir riqab wal ghamirin wa fi sabilillah wabnis sabil. So, yun po yung 8. Wallahu a'lam, mga minamahal na tagapakinig. Mashallah. Tabarakallah. Ito pangalawang katanungan, Ustad. Sabi niya, Sheikh, mag-open ka lang. Sabi niya, pag sadaka po, pwede po ba ibigay sa non-Muslim? Pag sadaka, sinasabi niya, Ustad, sadaka, hindi sa zakatul fitr. Nabanggit natin yan kanina na ang zakat kailangan sa Muslim lang talaga. Zakat. Okay, zakat Muslim lang. Ang sadaka maaring ibigay sa kahit hindi Muslim. Bakit? Tingnan mo isang uri ng sadaka ay ang pagngiti. Ang pagngiti mo, tabassumu ka ala akhika sadaka. Ang pagngiti mo sa iyong kapwa-tao, sa iyong kapatid ay sadaka. So, ang pagngiti ay isang uri ng sadaka. So, ang pagngiti hindi lang sa Muslim. Alam naman, masisimangot ka sa non-Muslim. So, ibig sabihin, ang sadaka, mga minamahal na tagapakinig, ay maaari din po sa mga non-Muslim. Okay? So, Allahu a'lam, ito ho ang pinakatamang sagot. Mashallah. Ito, Sheikh, may katanungan dito. Sabi niya, Ustad, pwede po ba bigyan ng zakatul fitr ang hindi nagsasala? Mashallah, ang gandang tanong yan. Okay? So, depende kasi, tingnan niyo pumunta tayo sa punto na pag kasi hindi nagsasala ang tao, ibig sabihin, hindi niya tinatanggap sa kanyang sarili
na ano nga ba ito? Ang pagsasala ay obligado haligi ng Islam. So, ibig sabihin, kafir, murtad. Ibig sabihin, kafir siya na tinalikuran talaga ang Islam. Alam naman natin na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man taraka as-salata amdan, fahuwa kafir. O kamakal na sino man ang talikuran niya ang pagsasala o iwanan ng sala ng pasadya, okay, ay siya ay kafir, siya ay isang hindi mananampalataya. So, mga minamahal na tagapakinig, hindi marapat na siya ay bigyan ng zakat al-fitr. Unless kung ang taong ito ay nagtauba, ang taong ito ay nagbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala, doon pa lamang maaaring siya ay bigyan mo ng ang zakat al-fitr. Gusto kong bigyan ng isang punto yung tanong na ito, Kambal. Bigyan mo sana ako ng kahit maikling oras lang, no? Alam niyo po mga minamahal na tagapakinig, when it comes sa taong nagsasala at hindi nagtaong nagsasala, kunin natin yung aral. Okay? Kunin natin yung aral. May isang usapin na kumusta ang aking pag-aayuno? May isang isingit ko lang to, Kambal, kahit 1 minute lang. Kumusta ang aking pag-aayuno kung hindi ako nagsasala? Kapatid sa pananampalatayang Islam, kung hindi ka talaga nagsasala, kapatid, walang saysay ang pag-aayuno mo. Dahil ang sala ang susi sa lahat ng ating mga mabubuting gawain. Naririnig niyo po ba ang nais natin ipapahiwatig? Ang pagsabi natin, according sa ating mga scholars, na ang sala ang susi sa lahat ng ating mga mabubuting gawain, mawawalan ng saysay ang iyong pag-aayuno kung wala kang pagsasala ng 5 beses sa isang araw. Hindi ibig sabihin ng pagpapahiwatig natin sa salitang ito, itigil mo ang iyong pag-aayuno dahil wala ka namang sala. Mali! Ang motivational, ang aral dun, gusto natin ipahiwatig na kapatid, okay yang pag-aayuno mo. Pero, mas okay yan as matama, as matatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala. May kulang ka kasi. Ano ito? Sala. Ang problema, imbes na makuha yung aral, lesson, matutunan na magsala ka, ang sinasabi ng ilan, naki, gumanakakubay po sa kadibuteri mga kadaasang bayak. Subhanallah. Di ka di pang doon, ando man ay kapakasimbayang kanabang kabirin inibagak so puwasang ka. La ilaha illallah. Para sa mga taong nagsasala ng Jum'a lamang, ganyan din po yan mga minamahal na tagapakinig. Taroon taon na ay pagari ko, da kaya lalaw o diya maatakaw, di ka buwa kipli maawak to. Naapiyaw, ipang dautaw no to, ando man ay kapakasimbayang yan. Ando man ay kapakasimbayang yan, kagito bi kurangon, nabubad ng panggiraw Subhanallah. Naki, gumanakakuban simbayang. Kadibubus simbayang sa diyamaan, kadibubus tarimaan. Raibat. Wallahi mali. Matuto tayo sa ating mga pagkakamali, mga minamahal na tagapakinig. Kunin natin yung wisdom. Kunin natin yung aral. Hindi yung sa panahon natin ngayon, imbes na turuan siya, i-motivate siyang magsala, babadim kasaparan. Subhanallah. Nasaparan ka, nababadim ka sugo. Na'udhu billahi min dhalik. Ilayo nawa tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa bagay na ito. So, wallahu a'lam, mga minamahal na tagapakinig, ang taong nagiiwan ng sala, kahit sabihin mong ito ay katamaran, hindi lang ito katamaran, sadyang pasadya ito sa kanyang sarili. Tandaan natin, pag gusto, maraming paraan. Pag ayaw, maraming dahilan mga minamahal na tagapakinig. Maraming salamat po sa inyong mga minamahal na tagapakinig sa inyong pakikinig sa ating programa. Mashallah. Sheikh, huling katanungan na lang, Sheikh. Ito, napaka-importante to. Huling katanungan na lang. Sabi ni Habibati, sabi niya, Ustad, paano po pag wala talagang pera na hindi makapag-zakatul fitr? Ano po ang mangyayari? Mashallah, napakagandang katanungan. Halimbawa, tandaan po natin, hindi po kasi ang basis dito
ay kailangan kaya mong magbigay ng zakatul fitr o hindi. Tingnan niyo ang wisdom ng Islam, mga minamahal na tagapakinig. Kung ramdam mo sa sarili mo na hindi mo kayang magbigay ng zakatul fitr, 2.5 kilos or 3 kilos, kapatid, ikaw ang karapat dapat na pagbigyan ng zakatul fitr. Ikaw ang numero 1. Ngayon, mga minamahal na tagapakinig, pakinggan po natin. Ngayon, mga minamahal na tagapakinig, pakinggan po natin. Ngayon, mga minamahal na tagapakinig. Napuputol ba ako? May nag-iigo, siguro Okay. may naka... Okay na. May nag-iigo, siguro may naka... Nangyayari to. Okay na. Pero, mga minamahal na tagapakinig, ito ang pinaka-importanting bagay dito. Halimbawa, kambal, baba ako, ipasok mo ko kagad kasi may tumawag eh. Ustad, ulitin mo na lang kasi mukhang may ano. Kaninong exit yung ano na yun? Naka-live ka ba? Dalawang live mo ba? Nakadalawang live ka ba, Ustads? Kasi yung Ustads. Kambal, pasensya na kasi may tumawag, nangyayari talaga yun. Oh, ay. Kaya... Okay, sir. Sige. Bismillah, pakalangas ka niya na Okay, lista. balikan Pakalangas ka natin ng yung- lista. Ayan. Pasensya na po. May tumawag po Makinig kasi. ka no, mamakinig ka no Nangyayari pipia. yung So lang mo no viewers sa baba na pamakinig ka no pipia. Kan yung maswaso ikidit sa geng zakatul fitr. Bismillah, Okay. Ustad. Nadodoble-doble kasi pag may tumawag. Okay, so pasukin natin ulit yan. Una, kung hindi mo kaya sa sarili mo, kailangan kayanin mo kasi importante yun, nag-ayuno ka. Ngayon, tingnan nyo kung gaano pinadali ng Islam sa atin ang pagbibigay ng zakat al-fitr. Pag hindi mo kayang maglabas ng zakat al-fitr, at tagapakinig, pag may zakat al-fitr na nagbigay sa iyo, itong zakat al-fitr na pagmamay-ari mo na dahil binigay sa iyo, maaari mong gamiting pambigay ng zakat al-fitr sa iyong sarili. Allahu Akbar, mga minamahal na tagapakinig. So, Allahu A'lam, sana ho ay naunawaan natin ang bagay na ito.